Preparations are in full swing in Ilocos Norte for Bilang Pilipino 2025, where President Bongbong Marcos is expected to cast his vote. Live from Ilocos Norte, Mobile Journal Julie Baisa. Julie. Yes, Ate Masay, inihahanda na nga yung mga eskwelahan na gagamitin bilang voting precinct sa darating na eleksyon dito sa Ilocos Norte at sa Ilocos Sur. Partikular na sinilip natin kanina yung Mariano Marcos Memorial Elementary School kung saan nga nakatakdang bumoto si Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Yung polling precinct kung saan boboto si PBBM, nakaayos na yung mga upuan. Dumating na rin daw yung vote counting machines doon sa eskwelahan noon pang Mayo 6. Pagdating naman sa seguridad, may mga tauhan na ng PNP na nakapwesto doon sa eskwelahan. Umiikot din yung police mobile sa lahat ng mga paaralan na gagamitin bilang polling precinct sa Lunes. Sa usapang eleksyon pa rin, may inilabas na vlog si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw bilang pagsuporta pa rin yan sa mga kandidato sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sinama nga niya sa vlog si former DILG Secretary Benher Abalos at doon niresponse nila yung iba't ibang mga issue kung ano yung magiging hakbang sa iba't ibang mga usapin gaya na lang sa transportasyon at saka sa presyo ng pagkain o pangunahing bilihin. Bukod dyan, dito naman sa local candidate sa Ilocos Norte, nagpalitan ng posisyon sina Governor Matthew Manotoc at si Vice Governor Cecilia Marcos. Si Manotoc na yung tatakbo ngayon na vice-gobernador, unopposed siya, walang kalaban. At si Vice Gov naman, Cecilia Marcos, yung kakandidato bilang governor. Meron siyang kalaban, isang independent candidate na si Joy Butay. Hindi lang si Manotoc yung unopposed sa mga Marcos, unopposed din ang panganay ng Pangulo na si Congressman Sandro Marcos na tumatakbo kinatawan ng 1st District ng Ilocos Norte. Dito naman sa Lawag specifically, parang Marcos versus Marcos pa rin yung labanan kasi kandidato si incumbent Mayor Michael Marcos Quillon na first cousin ni PBBM. Pero hindi siya yung inendorso ng Pangulo. Ang inendorso, manok ng Pangulo sa eleksyon dito, yung kalaban niya si Brian Alcid. Ang sabi ng mga lokal na nakausap natin dito, dikdikan daw yung labanan kasi malaking bagay yung pag-endorso ng Pangulo kay Alcid. Pero at the same time, incumbent nga itong si Quillon at marami din naman daw yung natutuwa or nasiyahan doon sa kanyang pamumuno. Julie, very brief lang. Aside from President Bongbong Marcos, sino pa yung inaasahan natin na makakasama niya na bumoto dyan sa Mariano Marcos Memorial Elementary School? I wonder kung saan nakaschedule bumoto si Senator Amy. Si Senator Amy Marcos, iba yung eskwelahan niya. Dito siya sa Lawag, Ilocos Sur. Si PBBM kasi ay sa Batak. So dito sa Cabeza Elementary School boboto si Senator Amy. Inikutan din natin yan kanina, Ate Mate, and kaya yung ibang eskwelahan naghahanda rin sila. Hindi lang natin alam kung magkakasabay sila na morning, magkalayo din naman, so hindi sila magkakasalubong definitely. All right. Thank you for that report, Mobile Journal Julie Baisa.